Sabi na sa akin, Mami Jo, nung sa Kalohan kami, ikaw ba ay talagang hindi ka nakakasama? Kasi hindi ka namin nakitang nasa. Sabi ko, hindi. May kahinaan ako. Pero yung asaran ko, hindi nyo na makikita kasi sa toilet ko ibubuhos. Tapos kakausapin ko ang sarili ko, hindi ka na nabubuhay sa sarili. Si Kristo na. Kaya mamuhay ka sa buhay na binago ng Diyos. Amen! Kaya paglabas ko, wala ka nang makikita. Nasabi natin, klaro. Klaro. At sinanay ko siya ng sinanay kahit saan kami nandun. Minsan may trial kang malala, minsan mababanaan sa mukha mo yung kalungkutan. Pero muling kakasabi, kaya yung sabi ni David sa sarili niya, why so downcast, O my soul? Kausap yung sarili niya, why? Ba't malungkot ka, David? Put your hope in the Lord. Amen? Amen. Kay Lord ka magtiwala. Amen. Kay Lord ka magtiwala. Amen. Kaya patutunan natin yung pamumuhay sa buhay na binago niya. Amen. Parang lahat ng tao ay may courage natin. Sabi nakita, nag-start pala sa Panginoon yung isa. Tapos nakita ka na parang matagal ka na sa simbahan, nabalitaan ka niya, 10 years ka sa church. Hello? Amen. Hello? Amen. Tapos nakita ka one time, nag-struggle pa lang siya sa faith niya, marami pa siyang dinantindihan. Nakita ka niya, sister, ba't ganyan ang suot mo? Hindi ang bagay, ha? Itong nagmamasid ngayon na bago, mabilis itong matinag minsan. Yes. Kaya minsan tayo din ang dahilan. Kaya maraming natitinag. Yes. Kasi ayaw nating isuot yung bago nating kasuot. Amen. Kasi kami natin kapatid, na call for renewal. Parang lumulungkot naman talaga. Sino dito ang pinapalakas ni Lord ng salita? Amen. Si Pablo, mga kapatid, nasa preso. At ang sasabihin niya sa mga believer sa Philippian Church, 4:4, sulat niya, rejoice in the Lord always. Again, I said, so niya sinabing, mabuti pa kayo dyan, malaya kayo, ako dito nasa preso. Hindi siya kumukuha ng comfort at nagpapa-drama siya. At nagpapa-awa effect. Buti pa kayo dyan, nagliligawan, ako dito, walang maligawan. Wala siya ganun. Ano? Mabuti pa kayo dyan, holiday kayo ng holiday, ako walang holiday. Kaya hindi ako nagtataka, bakit yung mga pastor sa Philippines, mga kapatid, kung hindi sila i-remind, hindi siya na-encourage siya, si Radju, encourage nyo, walang nag-encourage. Kasi hindi naman nila ako nakita na, mga kapatid, mabuti pa kayo. Wala naman kasi akong ginaganon. Tsaka hindi naman nila ako nakita na malungkot na ako. Are you with me? Are you still with me? Amen. Kasi hindi talaga ako naghahanap na kailangan pa akong i-encourage. Kasi alam ko rin na may pinagdadaanan ka. Ang hope ko kay Lord talaga. Pero, sinasabihan tayo, Lord, carry each other's burden. Na kung meron talagang mahina, hindi pwedeng pare-pareho tayo. May kanya-kanya ng level of faith. Kung ikaw ay malagong-malago, meron talagang ibang struggle talaga. Kaya ang kanta niya, all of my life has been struggle. Line up niya talaga yan araw-araw. Ilan na nakasama ko sa ministry na parating kailangan mo talagang i-air supply mo, apuyan mo, mahal ka nila mo. Marami ako nakasama ganun. Pero tinuruan ako ni Lord na kanya-kanya ng level. Hindi pare-pareho, Julie. Amen. Are you with me? Amen. Are you still with me? Kaya tinuruan din ako ni Lord na magtiyaga. Kasi hindi pare-pareho ang dinadaan. Iba-iba yung container. Pero tuturuan mo lang talaga sila na mamuhay ka sa bago at bagong buhay na binigay ni Lord sa'yo. May tinatanggap ba mga missionary ni Lord dito ngayon? Pangalawa, anong pangalawa? Mahalaga, kapatid. Ang pangailangan ng pagbabago, ito ang second point sa parable na ito. Si Lord Jesus, sinailan niya, new wine requires new wine skin. Amen? Gusto mo punong-puno
puno ka ng Espiritu ni Lord. Kaya lang, old wineskin, dapat new wineskin. Amen? Kailangan maging bago. Ibalik mo ang sarili mo. Meron ka ng bagong buhay. You have a new life in Christ. Sabihin natin, I have a new life, in Christ. Si Lord, sabi niya, Lord, not my will, but your will be done. Siya yun. Siya yun. Amen. Sabi niya, Lord, not my will, but your will be done. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi, nila alam kanilang ginagawa. Yun yung si Christ. Hello? Amen. Kaya kinanta natin, Lord, it is my joy to say. Talaga bang joy mo na talagang to say? O hindi, napilitan na ako, sister. Kanta kasi natin to eh. Is it really your joy to say, Lord, your will, your way? Hindi, kanta kasi natin to kaya. Sundan ko lang. Pero hindi, may necessity of change. Amen. Kailangang magbago. Kasi bagong nilalang ka na talaga, yan ang katotohanan. Amen. Ang sana parating sa kanya. Amen, amen? Amen. Minsan maraming born na ganang bilis malungkot na sabihin lang, ang itim mo, grabe naman si sister. Lulungkot na yan, lulungkot. Ba't parang malungkot ka? Wala na, secret, gaganunin ka rin. Saan ka nakakita na kailangan i-air supply mo na, receive the Holy Spirit. Pero pag hindi mo talaga suot ang bagong pagkatao mo, mahirapan ka. Amen? Alam niyo, batid kapag nakilala mo na nakilala talaga si Lord, alam mo na kung sino ka. Yung ilong mo bagay sa'yo. Kasi maraming born again, gusto pa magpa-nose lift, nag-iipot siya pag-pa-nose lift. Nag-iipot siya ng pera para bumukit siya. Marami siyang pinag-iipunan para sa kanyang personality, outlook. Hindi na anak. Hindi na kapatid. Kasi lahat ng nandito ay wonderfully and fearfully made by God. Amen. Walang pangit dito. Sa katabi natin, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda mo. Sabi ni Brother Aldrin, ay guwapo, anak ni Lord John. Are you with me? Amen. Kaya, mga kapatid, kailangang baguhin ang iyong unawa kung sino ka na. Amen, amen. Wineskins made from animal hides were designed to stretch and expand pag may fermentation process sa wine. Old wineskins, wala na yung elasticity niya kasi nabanat siya ng banat, hindi niya kaya ang new wine. Amen, amen? Amen. Kaya puputok siya, sasabog siya. Similarly, if we cling to old patterns and refuse to change, kung old life ka pa rin, ayaw mong mabago, we will not be able to fully experience the newness of life in Christ. Hindi mo siya talaga maranasan. Naging klaro ba yun? Amen. Anong Romans 12 pakibasa po? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi ang battleground nasa mind. Nandito po, mga kapatid. So this transformation is essential if we are to live out the calling God has placed on our lives. Mga kapatid, mahirap mamuhay sa pagkatawag ni Lord sa buhay natin kung hindi tayo na-transform. Amen? Transformation, kasi pag papel na pinunit, walang transformation. Change lang ng kanyang form. Are you with me? Ang transformation ay total change. Ganito. Mula sa isang caterpillar uod na pinandidirihan ng marami. Ayun, takot na takot ka na may nakasabit na uod sa puno. Kung hindi mo to alam, kasi nung nag-biology ka kasi, parati kang umis ka po. Kaya, tapos, sabi ni teacher, meron tayong project, ilagay niyo sa frame ang klase-klaseng butterfly. Ang naalala mo lang butterfly, hindi mo alam saan siya galing. Yun yung process ng metamorphosis or transformation, in Greek, metamorphosis. Transformation. Mula sa uod pala'y ang gandang butterfly. Sabi ko, anak, Mary Joy, nagpagupit siya kahapon, first time, sa Hong Kong. Pinagupitan ko po siya first time. 17 years old na po siya. Amen? Kaya nung tinignan ko yung presyo nung pinagpagupitan ko sa kanya sa inchik na siya, $170. Got blow dry shampoo.
Sabi ko, 3 times kang sinampo, no? Yes, Mami. So, alam mo na paano siyampuhin ang buhok mo. Now, yes, I know now. 3 times. Ayun. Tapos, kinumpute ko, 170, okay? 170 divided by 17 years old ka equals $10 per year. Kasi first time ko siya pinaparlor. So, ang presyo ko lang, $10 per year. Kung titignan ko ngayon 170, parang ang bigat. Pero, divided by 17 years old na siya, $10 per year. Ang mura naman mo. Divided by 12 months, point something lang binayaran. Sabi ko lang, ang ganda ng gupit mo. What's the name? This is butterfly. So, sa buhok pa lang niya, nangungusap si Lord sa akin, nasa transformation. Hindi na kailangan maghanap ako ng lumilipad. Pag nakikita ko siya, butterfly. Na dapat si Julie palaging namumuhay sa life na transform. Amen. Sabi natin, kapatid, pag bumaba, at ibinuhos, ang Espiritu ni Lord, ang salita ni Lord, hindi ka sasabog. Amen! Amen! Kasi new ang white skin. Kahit anong ilagay mo dyan, damihan mo yan. Ay, hindi yan kaya pasakit. Amen. Amen? Amen. Kaya yun siya mga kapatid, from a very ugly caterpillar, isang araw, may biglang nakasabit na parang brown ang kulay. Anong klase ito? Wala kang alam masyado sa biology kasi palatakas ka nga yun. Grabe naman tao. Gawain niya. Huwag tayo iyak. Kanya-kanya naman tayo masasamang style nun eh. Hindi tayo kailang i-condemn. Pero parang binabalikan lang natin. Nung una pa lang, pero walang mamamandam sa inyo. Kasi isang araw, nakita mo yung parang may nakaganon, nag-crack siya. Wala nang laman. Hindi mo alam yung pala yung pumapatong-patong sa mga bulaklak para sa kanilang paggasip ng mga nectar para lalong gumanda yung garden. Yung dating uod na parang ang pangit, ngayon, siyang nagpapaganda ng garden.